Lakwacheros, andito na naman tayo sa 30 minutong pagsasamahan natin na punong-puno ng kasiyahan at adventure. Heroic Adventure JL. Ang Cavite ay napakalapit lang sa Metro Manila. Pero surprisingly, maraming super exciting na mga vacation spots na pwede puntahan. Pagkatapos ng aming inspiring lakwatch sa Makagondon, dumiretso naman kami sa Bacoor, Cavite, kung sa maraming masaysayang lugar dito sa Bacoor, tulad ng Bahay Tisa, which served as a headquarters of the Philippines Revolutionary Government. Kilala din ang syudad dahil sa Digman, a small area in the city which is popular for its halo-halo. Sobrang nakakagutom ang lakwatsa natin, JL. Kaya bago tayo bumalik ng Manila, nandito tayo ngayon sa Bacoor, ang gateway to Cavite. And I heard napakaraming pwedeng i-offer ni Bacoor sa mga Lakwacheros out there. Pero bago natin pasyalan ng iba pang lugar, magpaka-energize muna tayo. Bago namin tikman ang kanilang ipinagmamalaki na halo-halo dito sa Antonios, ipinakita ni Miss Melinda ang kanyang iba't ibang klaseng luto ng tahong. Mga kalakwacheros, hayaan yung sabayan namin kayo sa inyong breakfast dahil dito sa Antonios, mala fiesta ang ihahain naming pagkain sa inyo. Oo, sobrang nakakagutom. Tama ka yan, JL. At makakasama natin si Ma'am Melinda, owners ng restaurant na to. Okay, first question, Ma'am Melinda. Yes, sir. Bakit tahong? Actually, masarap ang tahong eh. Tahong eh. Pero nakakain ko lang usually yung may sabaw, yung nilaga. So anyway, bakit yung main ano na yun? Usually doon. Unang-una po kasi ang Bacoor kilala sa pagkakaroon namin ng fresh tahong. Sa likod lang po ng ilang kabahayan dito, nandun yung dagat, which nakakuha namin talaga ng fresh na fresh. At saka, sa buong Bacoor, kami lang ang nag-o-offer ng ganito karaming menu ng tahong at masarap at very reasonable po yung price namin. Oh yes, that's the important thing. Okay. Mamuli tayo ito. Sige Tita Melinda, paki-explain lang po sa amin kung ano-ano itong hinahin niyo sa aming mga kaba. Okay. Ito po yung tinatawag namin tahong sisig. Ito po yung adobong tahong, tortang tahong, crispy tahong, at tinatawag natin rebusadong tahong. At ito yung lumpiang tahong. At ito po yung palabok na ngayon nyo lang siguro makikita na meron pong crispy tahong doon sa palabok namin. Napakasarap ng mga luto ni Miss Melinda, lalo na ang lumpiang tahong. At syempre, ang pinagyayabang ng Antonios na halo-halo. Kilala niya talaga tikman sa pagkakaroon ng iba't ibang version ng halo-halo. Sa halo namin, meron kami 21 ingredients para magawa itong halo-halo ko. At yung lahat ng halong ito, niluto namin, niluto ko. Kaya Yun. talagang homemade ang aming halo-halo. Siksik-liglig sa mga mga ingredients. Tama kasi mag-init ngayon, no? Perfect na perfect. Ay, sarap. Saging kunyelo. Ang saging kunyelo namin, itututok po namin sa loob ng 1 oras. Ganon kakunat yung saging namin. Then, ang bestseller namin, tinatawag namin Godzilla. And Choco Jelly for about 50 pesos lang. At mga kalakwacheros, hindi din namin pinalampas ang kilalang original Digman halo-halo. Okay mga kalawatseros, we know that the Burmas have already started. Pero kagaya namin, sobrang higit pa rin, kaya perfect pa rin maghalo-halo, right? So nandito tayo ngayon sa original Digman's Halo-Halo. Kasama natin si Kuya Boy, ang may-ari ng restaurant na to. Welcome, sir. Welcome din. So, alam ba, Andrew, ang Digman's halo-halo, original Digman's halo-halo, ay patented. So, dito lang ako nakakita ng halo-halo na talagang protektado. So, ibig sabihin, hindi pwedeng magaya, hindi pwedeng ma-imitate, kaya dito mo lang matitignan. Ano ba hinihintay natin? Parang gusto ko na siyang kumain. Ang napapansin natin, mukhang hindi gumagamit si Tito Boy ng kutsara sa isang ingredients. So, iba-ibang kutsara. Bakit kaya ito? Kasi masisira ang halo. Umpisa natin sa saging, ha? Nalagyan na natin ang gulaman yan. Beans, sago, makapuno, munggo. Langka. Usually, kasi on top siya eh. Hindi. Ubit, ito plan ang Not the original halo-halo.
Usually, on top siya nilalagay with a lesser pan. Sa itsura pa lang, makikita mo na ang sarap ng halo-halo. Hindi ko mapigilang hindi matakam sa leche flan. Talaga namang dinadayo ang original Big Man's halo-halo.